kaagad niyang sinabi sa kanyang mga tagahanga. Sa isinagawang press conference at meet and greet para sa Hollywood celebrity, pinagkaguluhan at tinilian siya ng husto ng kanyang mga fans. Kaya naman ganadong-ganado ang member ng pamosong Jonas Brothers nang siya ay mag-perform. Hindi na raw nagdalawang isip si Joe nang dumating ang alok sa kanya para mag-endorse ng clothing line na gawang Pinoy at pumunta sa Pilipinas para na rin i-promote ang kanyang album. I've never been to the Philippines, of course, and this was a yes answer right away. And the fact that I got to perform my music, I got to meet the fans, I'm able to just travel and kind of experience your beautiful country. I've been very blessed. Suot ni Joe ang isang t-shirt na nagsasabing "Have fun in the Philippines." At ayon sa kanyang host na si Ben Chan, talagang nag-e-enjoy si Joe sa bansa. Isa pang international celebrity na nag-e-enjoy rin ngayon sa Pilipinas, ang bida ng Hollywood series na The Vampire Diaries na si Ian Somerhalder. Ayon sa aktor, napakainit daw ng pagtanggap sa kanya ng mga Pilipino. Tuwang-tuwa at gandang-ganda siya sa El Nido sa Palawan kung saan ginawa ang kanyang shoot para sa ini-endorsong clothing brand. El Nido is probably one of the most beautiful places on the face of the planet, and the people here, everyone has been so profoundly wonderful and beautiful and intelligent. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Samantalang ngayong nakauwi na sa bansa, inaasikaso na ng nakuryenteng OFW na si Alfredo Salmos ang pagpapagamot sa mga nasunog na bahagi ng kanyang katawan. Pero hindi po biro ang gastusin, kaya umaapela siya ng tulong. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. Nakapagpatingin na sa mga espesyalista sa Plastic Surgery Division at Burn Unit ng Philippine General Hospital, si Alfredo Salmos, ang nakuryenteng OFW mula sa Jeddah. Sa inisyal na pagsusuri, magandang nakita ng mga doktor para maiayos ang mga nasunog na bahagi ng kanyang katawan. Masaya po talaga dahil ini-imagine ko na nga na luluwag na yung leg ko eh. Kanina yung nakaratay na ako sa partially doon sa higaan. Ini-imagine ko na nahiwa na at maluwag na luluwag din ang pagrandag ko. I-admit na sana si Salmos, subalit dahil sa pagnanais niyang makita muna ang ina at mga kaanak sa Nueva Ecija, pinayagan siyang bumalik na lang sa susunod na linggo upang ituloy ang mga pagsusuri para maisagawa ang serye ng operasyon. Mayroon kasi nagturo sa akin pag sumasakit, tawagan mong nanay mo kasi sa kanya kagaling. Mababawasan niya, sabi niya, totoo naman, pagka kausap mong nanay, nababawasan ang sakit. At parang gagaling ka rin Di na naitataas ang gusto ni Salmos ang mga bisig at kamay, pero pinakamalala raw ang nangyaring pagdirikit ng muka at leeg. Buti at kaya pa raw ayusin ang operasyon. Ang priority daw nila ma-disengage yung leeg para mas maganda yung paghinga niya, tsaka magkaroon siya ng flexibility nga. Sa dami ng gastusin, umapela na muli si Salmos. Pwedeng makahinga ng tulong sa Pangulong Pinoy. Kahit na konting suporta lang. Kung kakapusin talaga, wala na ko alam, kundi ang Pangulo na lang siguro ang maaaring supreme na malalapitan. Hindi lang nga isang operasyon, hindi lang dalawa. So, at tapos may therapy pa. Then, meron pang mga kailangan siyang suotin na may sinasabi sila na sa neck daw, kailangan may foam, na parang neck brace din pero gawa sa foam. Wala sa PGH noon, so kailangan i-source din namin yon. Nais lang daw ni Salmos na makakilos siya ng maayos upang maibalik sa normal ang kanyang buhay. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras. Ang kanyang vocal power daw ang maituturing na edge ni Jessica Sanchez sa American Idol, ayon sa ilang composers at voice coach. Pero kahit maikukumpara ang boses ni Jessica sa mga sikat na pop artists, hindi pa rin daw maikakailang may angking galing din ang katunggali niyang si Philip Phillips. Ang report hatid ni Claire Delfin.
Bilang producer at composer, matalas ang pandinig ni Venny sa turno. Maya't maya ang pagkukomento niya sa mga linya at birit na binitawan ng Filipina-Mexican bet na si Jessica Sanchez sa performances niya sa American Idol Finale Season 11. Pinakaalas daw ni Jessica ang kanyang boses na mahihintulad sa pop icons na sina Mariah Carey, Whitney Houston at Celine Dion. Boses at boses, sabi ko nga, the making of another star sa nakikita ko. Sa boses din napahanga ni Jessica ang voice coach na si Annie Quintos ng The Company na hindi na nakapaghintay sa airing sa TV at piniling panoorin ang video clips ng competition sa YouTube. Powerful at convincing, ito raw ang kalidad ng singing voice ni Jessica. Pero pansin din ni Quintos ang ilang flat notes ni Jessica at ang kakulangan daw ng facial expression ng 16 na taong gulang na AI finalist. Kulang pa talaga ng depth of the interpretation of the song. Because she's very young, yes. Already I salute her and that she is still able to come up with such an impact. Pero taliwas dito ang opinyon ng Pinoy music icon na si Jim Paredes. She can really get a song, make it her own, and talagang, wow, madadala ka talaga. Oo. Gayunman, hindi rin pinalampas ng tatlong eksperto ang paghanga nila sa katunggali ni Jessica na si Philip Phillips. Ibang flavor siya eh. Siya, kung sa akin the making of another sting. Ganun kasosyal yung boses naman niya. Meron siyang quality na yung mga girls medyo makikiliti. As a producer, both I think are very sellable. I think that's why it's hard, no? Kumbaga, they're both very good in their respective genres, in what they do. Manalo man o matalo si Jessica, di na raw maikakailang napatunayan nito ang galing sa larangan ng musika at malayo pa raw ang maari nitong marating. Sa pagkakataong ding ito, napukaw ni Jessica ang mga Pilipino upang magkaisa't maging proud sa world-class Filipino talent. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang may init kong chika this Wednesday night. Tutok uli bukas for the hottest entertainment news. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike, Vicky? Thanks, Pia. Naku, bukas na yan. Exciting. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.